Muling nakatuon ang atensyon sa Pilipinas matapos koronahan ang Filipina chef na si Roda Magbitang bilang champion ng American television series na Top Chef Season 23. Kilalanin si Roda at ang kanyang inspiring journey tungo sa tagumpay sa mundo ng culinary arts. The Philippine Showbiz List presents Sino si Roda Magbitang? Kauna-unahang Filipina na nagwagi sa Top Chef Season 23. Roda's personal details. Si Roda Magbitang ay ipinanganak at lumaki sa Antipolo at siya ang panganay sa 6 na magkakapatid. Sa murang edad, naitanim na sa kanya ang pagmamahal sa pagluluto sa loob mismo ng kanilang tahanan. Malaki ang naging impluwensya ng kanyang lola sa kanyang culinary journey. Ang kanyang lola ay may maliit na food stall kung saan unang nasilayan ni Roda ang hirap, sipag at sining ng pagluluto para sa iba. Doon niya natutunang pahalagahan ang mga lutuing Pilipino na kalaunan ay naging pundasyon ng kanyang style bilang isang chef. Sa kabila ng kanyang husay sa kusina, hindi agad pagluluto ang unang pangarap ni Roda. Noon nais niyang maging isang guro. Ang pagiging chef ay hindi bahagi ng kanyang orihinal na plano sa buhay. Sa edad na 17, lumipat siya sa Amerika upang magsimula ng panibagong yugto ng kanyang buhay. Doon niya sinubukang tahakin ang landas ng pagtuturo, dala ang pangarap na maging isang guro sa hinaharap. Ngunit habang lumilipas ang panahon, muling bumalik ang kanyang tunay na hilig, ang pagluluto. Ang kanyang pagmamahal sa pagkain at kultura ay hindi na niya maikaila, kaya't nagdesisyon siyang baguhin ang direksyon ng kanyang career. Dito nagsimula ang kanyang seryosong journey sa culinary world nang pumasok siya sa Le Cordon Bleu sa Pasadena, California. Ang hakbang na ito ay naging turning point ng kanyang buhay na nagbukas ng mas malawak na oportunidad at humubog sa kanya bilang isang professional chef. Roda's impressive culinary career. Matapos ang kanyang matibay na pundasyon sa culinary, itinayo ni Roda ang isang kahangahangang career sa ilan sa mga pinakasikat na restaurants sa Amerika. Dito niya hinubog ang kanyang kakayahan at naging isa sa mga respetadong pangalan sa culinary world. Sa kanyang culinary journey, nakapagtrabaho si Roda sa ilang Michelin-starred at world-class restaurants tulad ng Melissa OAC ni Susan Goen, Republic at Bazaar ni Jose Andres. Hindi nagtagal, lalo pang umangat ang kanyang career nang maging exclusive chef siya sa iconic na Chateau Marmont sa West Hollywood. Patuloy na lumawak ang kanyang reputasyon nang pamunuan niya ang culinary team ng The Inn at Matay's Tavern, isang hakbang na nagbigay sa kanya ng karagdagang pagkilala mula sa Michelin Guide. Sa kasalukuyan, si Roda ay nagsisilbing executive chef ng Canoe House sa Mauna Lani, Hawaii. Isang makasaysayang tagumpay ito dahil siya ang kauna-unahang babaeng executive chef sa kasaysayan ng restaurant. Ang kanyang style ng pagluluto ay sumasalamin sa kanyang malawak na karanasan at kultura, isang timpla ng Hawaiian ingredients, Japanese-inspired techniques, at matibay na pagtuon sa sustainability at seasonality. Mula ng pamunuan niya ang kusina sa Mauna Lani, kinilala si Roda bilang isa sa mga pinakatanyag at respetadong culinary figures sa Hawaii. Roda crowned Top Chef Season 23 winner. Si Roda ang itinanghal na grand winner sa Top Chef Season 23 kung saan ipinamalas niya ang isa sa pinakamatinding comeback sa kasaysayan ng show. Bilang executive chef, gumawa si Roda ng kasaysayan bilang kauna-unahang kampyon na nagmula sa Hawaii at ang unang babaeng nanalo simula noong Season 17. Bagamat maayos ang kanyang simula sa kompetisyon, napatalsik siya sa Episode 5 matapos hindi magustuhan ng mga judges ang kanyang monkfish dish. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang dahil dumaan siya sa Last Chance Kitchen kung saan sunod-sunod niyang tinalo ang iba pang mga natanggal na kalahok upang makabalik sa main competition at makatuntong sa grand finale. Sa huling hamon, naghain si Roda ng isang 4-course meal na inspirasyon ng kanyang kulturang Pilipino at pamilya. Nagsimula siya sa roasted sweet potato na may miso butter at uni, na sinunda ng abalone lugaw bilang pag-alala sa porridge na niluluto ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Para sa ikatlong putahe, naghain siya ng modern version ng tortang talong na may lapchong XO sauce at pork belly. Sa kanyang huling putahe, gumawa siya ng matapang na desisyon na huwag maghain ng matamis na dessert. Sa halip, tinapos niya ang gabi sa pamamagitan ng braised short rib caldereta na inspirasyon ng luto ng kanyang ama. Ang matapang na hakbang na ito
at ang kanyang malinis na teknik ang nagpanalo sa kanya ng $250,000 grand prize. Featured article sa Food and Wine magazine at ang karangalan na maging kinatawan ng pagkaing Pilipino sa James Beard House. Matapos ang kanyang makasaysayang tagumpay, ibinahagi ni Roda sa isang exclusive interview ang emosyonal na sandali ng finale ng Top Chef. Lalo na ang naging reaksyon ng host na si Christine Quiche. Naging usap-usapan online si Christine matapos itong mapaluha habang tinitikman ang mga final menu ng mga kalahok. Ayon kay Roda, hindi na siya nagulat nang makita si Christine na maging emosyonal. Para sa kanya, bunga ito ng matinding empathy o malasakit ng host na nahubog dahil minsan na rin itong naging kalahok at kampyon ng Top Chef. Pinuri rin ni Roda si Christine dahil aniyay simbolo ito ng positibong pagbabago sa culinary industry, isang industriyang dati kilala sa pagiging mahigpit at cutthroat. Sa buong season, madalas umanong kumustahin ni Christine ang mga contestants sa likod ng kamera at magbigay ng tunay na suporta sa panahon ng matinding pressure, lalo na kapag may pinagdaraan ng personal o medikal na hamon ang mga kalahok. Samantala, isa sa mga higit na pinahahalagahan ni Roda matapos ang kanyang tagumpay ay ang pagkakataong maging inspirasyon sa mga batang nangangarap na chef. Lalo na sa mga kabataang babae na balang araw ay nais ding sumabak at magtagumpay sa culinary stage.